Bago kayo matuto gumawa ng financial statements, dapat marunong muna kayo gumawa ng journal entries. Isa ito sa trabaho ng mga accountant at ituturo ko sa inyo paano gawin ito with examples, kaya keep on watching. What is a journal entry? A journal entry is a record of a business transaction in the accounting books of a business. Bilang accountant, isa sa mga responsibilities natin ay ang pag-record and classify ng transactions ng business. Ang journal entries na ito ay ang bubuo ng mga financial statements later on. Sa financial statements, malalaman ang financial status at performance ng business. Ito rin ang gagamitin ng management and other key users para sa decision making. Required din na mag-submit nito sa ilang government agencies, kaya mahalagang matutunan paano gumawa nito. Ito ang mga kailangan sa paggawa ng journal entries. First, ang date ng transaction. Mahalaga ito para malaman kung kailan nangyari ang transaction at saang period ilalagay. Second, particulars. Anong accounts ang affected sa transaction? Ang standard method na ginagamit ay ang double entry bookkeeping, kaya kailangan meron laging debit and credit. Debit accounts. Ito ay either assets, withdrawals, or expenses. Ang assets ay ang mga resources na pagmamay-ari ng business or economic entity, tulad ng cash, receivables, equipments, investments, and others. Withdrawals ay ang pagbawas sa capital. Expenses are costs incurred by a business in order to generate revenue. Take note, debit ang normal accounts ng mga ito. Pag nag-debit ka sa kanila, dadagdag ang amount ng balance nila. Pag nag-credit ka ng assets, bababa naman ang amount nito. Next is credit accounts. Mayroong liabilities, capital or equity, and revenues. Liabilities are debts or obligations of the business. They represent as creditors' claim on the assets of the business. Capital or equity is the value of an owner's interest in a business after deducting liabilities. Revenues, ito ay ang mga pumasok na kita galing sa mga sales or services ng business. Nasa credit ang normal balance ng mga ito, kaya pag nag-credit ka, dadagdag ang amount nito. Ang liabilities naman, pag dinebit, bababa ang amount. Naka-indebt ang paglagay sa credit accounts. Ito ang sample ng chart of accounts na gagamitin. Nakadepende rin sa policy at nature ng business kung alin ang mga gagamitin. Third na kailangan sa pag-journal entry ay ang amount. Kailangan equal ang magiging total amount ng debit at credit. Fourth is description. Kailangan lagyan ng description para malaman kung bakit ba ginawa yung entry na yun. Para mas madali rin balikan at maalala yung transaction na yun. Fifth is reference number. Pag ilalagay na sa ledger, kailangan lagyan ng reference number para madali rin mahanap at matrace kung naisama na ito. Ito ang ilang examples ng pag-journal entry. Disclaimer: ang mga pangyayari at characters na ginamit dito sa illustration ay kathang-isip lamang, for educational purposes only. Isang araw, nagka-ideya si Tito Kokon paano kumita ng pera. Magbebenta daw siya ng lechong manok, kaya nag-invest siya ng pera na 500,000 para sa business na ito. Ang journal entry ay debit cash, which is an asset, 500,000, and credit capital, 500,000. Next, bumili siya ng equipments niya pangluto. Tinanong siya ng tindero kung ilang months to pay. Sabi niya, no need, pabayaran ko ng cash 200,000. So debit equipment, 200,000, and credit cash. Since nagbayad siya ng cash, kailangan bawasan ng balance nito. Kaya nag-credit ng asset
200,000. Nagrenta rin siya ng lugar malapit sa sabungan. Kaso kailangan daw 6 months ang babayaran, 20,000 per month. Pumayag siya at nagbayad siya ng 120,000. So debit, prepaid rent, isang prepaid expense. Note, ito ay isang asset habang hindi pa lumilipas yung period na binayaran. At magiging subject siya sa adjusting entries after ng period na yun. And credit cash, 120,000. Bumili siya ng stock na paninda niya ng mga manok, 500 pieces at 200 each, or 100,000. So debit inventory, 100,000. And credit cash, 100,000. At ilang office supplies, worth 20,000. So debit office supplies, 20,000. And credit cash, 20,000. Nung nagka-derby sa Sabungan, maraming tao ang pumunta. Nakabenta siya ng 200 pieces ng manok at 300 pesos each, or 60,000 pesos lahat. So debit cash, 60,000, and credit sales, 60,000. Kailangan din ma-record ang cost ng manok na naibenta niya. So number of pieces sold, 200, times cost na 200 pesos each, or 40,000 ang total na cost ng mga nabenta na manok. So debit, cost of goods sold, 40,000, and credit inventory, 40,000. Andun din ang kumpare niya sa Sabungan at umutang sa kanya ng 10 manok. Sabi niya, ilista na lang ang pinamili niya on account. Since wala pang pumasok na cash, mag-debit tayo ng accounts receivable. 10 peraso times 300 pesos or 3,000, and credit sales 3,000 para sa balanse ng kumpare niya. Again, kailangan din ibawas sa inventory, kaya mag-debit ng cost of goods sold. 10 peraso times 200, which is 2,000, and credit inventory na 2,000. Napaisip din siya para hindi masyado gumastos ng pera. Bibili siya ng paninda niyang manok on account. 500 na manok ulit at 200 pesos. So debit inventory, 100,000, and credit accounts payable, 100,000. Take note, hindi siya nagbayad ng cash, pero meron na siya ngayon obligation na 100,000 sa kanyang supplier ng manok. Dumating na ang bill ng kuryente, tubig at wifi. Binayaran niya na rin agad ito, 10,000. So debit, utilities expense, 10,000, and credit cash, 10,000. Himala at binayaran ng kumpare niya ang kalahati ng inutang na manok. Kaso, sabi niya, libre na lang daw yung kalahati. Ano siya, siniswerte? Debit cash, 1,500, and credit accounts receivable, 1,500. At ngayon, dahil gusto niya bilhan ng regalo ang sarili niya, nag-withdraw siya ng pera sa business niya, 10,000. So debit withdrawals, 10,000, and credit cash, 10,000. Ito ang records ng business transactions ni Tito Kokon nitong buwan. Kung wala ito, mahihirapan siya malaman kung ano-ano ang nangyari sa business niya at saan napunta ang pera niya. Ito rin ang data na gagamitin niya sa paggawa niya ng mga financial statements later on. May magaganap na fiesta at maraming nag-order in advance. Humihirit din ulit ang kumpare niya ng lechong manok. Pagbibigyan pa kaya siya ni Tito Kokon? Aling entries pa kaya ang gagawin niya? Huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang tutorial videos. Salamat at good luck sa inyo.